ito. Bad boys. Hindi bad boys eh. Parang we're not Mas nakakagalit to, sa totoo lang, mas nakakagalit to sinabi niya na yan. slaves to the trappings of power. Parang ayaw daw ng sabi ng tatay niya, 'di ba, ng aking ama. Medyo weird magtagalog si Sandro Marcos eh, no? Ang aking ama. Hindi raw yung pag doon silang masasanay doon sa posisyon, doon sa perks, etc. etc. Na kung hindi mo alam yung kasaysayan ng pamilya Marcos, eh para bang, ang galing talaga, ang bait-bait nila. Diba? Ganun yung naging pakaramdam ko until I remembered. Eka, di ba ito yung pamilya, yung tatay, yung lolo, ginahasain ka ba ng bayan? Documented naman yun. Bakit ngayon parang bait-bait nyo? Ilang, naalala ko lang yan. Pero, diba? Yung tatay, yung lolo, ginahasa yung kaba ng bayan. Mas matindi to. Diba? Mas matindi tong sinabi na to ni Christian Esguerra na si PBBM ginahasa yung kaba ng bayan. Ito wala na tong tanong, hindi na to nagtatanong. Documented naman daw. So, ibig sabihin ba, parang ang dating, napatunayan na sa korte na si PBBM nagnakaw sa kaba ng bayan. Ginahasa ang kaba ng bayan. Ha? Mas nakakaano po yan, mas nakakagalit po yan. Ha? Ito, pakinggan ulit natin. Ha? Balik natin konti. Pero not all the time, di ba? Pero Sen, actually, maraming victories in terms of PR si Sandro Marcos ng episode niya na yun. Sa totoo lang, nung pinapanood ko. Kasi parang na-sanitize na-deodorize yung Marcos name even more eh. Diba? Parang lumabas doon na hindi kami tawag dito. Bad boys. hindi bad boys eh. Parang we're not slaves to the trappings of power. Parang ayaw daw ng sabi ng tatay niya, 'di ba, ng aking ama. Medyo weird magtagalog si Sandro Marcos eh, no? Ang aking ama. Hindi raw yung pag doon silang masasanay doon sa posisyon, doon sa perks, etc. etc. Na kung hindi mo alam yung kasaysayan ng pamilya Marcos, eh para bang, ang galing talaga, ang bait-bait nila. Diba? Ganun yung naging pakaramdam ko until I remembered. Eka, di ba ito yung pamilya, yung tatay, yung lolo, ginahasain ka ba ng bayan? Documented naman yun. Bakit? Diba? Ginahasa yung kaba ng bayan, documented naman. Diba? Ang tindi, mas matindi yan. Ha? Mas lalong lalayasan ng mga loyalista etong si Christian Esguerra pag natutukan nila etong salita na ito. Kasi ito po talaga, wala tong hindi to out of frustration, hindi po ito dahil sa baha, hindi siya nagtatanong. Talagang literal niyang sinabi, ang tatay, ang lolo, ginahasa ang kaba ng bayan. Sinasabihan niya si Sandro Marcos. Ha? Yan po ang mas magagalit po mga loyalista dyan. Ate Ira, dyan ako nag-unsubs kay Esguerra, yan din yung binabanggit ko sa GC natin na disappointed ako. Talagang marami pong madidismaya, Ate Ira. Ate Telma Petroshka, ang laki ng inggit ni Esguerra sa pamilyang Marcos. Parang bitter na bitter po siya. Sa totoo lang. Ate Agnes, pasimple ka pa pero bulgar na bulgar kung papaanong atakin ng Pangulo. Hindi mo, boy, tindi mo boy, galing sa bunganga niya. Desiree Lorenzo, documented kaming from mga dilawan till now di napapatunayan. Documented kaming from mga dilawan till now di pa napapatunayan? Bago ka labas mo ebidensya mo, Esguerra, sabi ni Ate Mary Jane. Ate Agnes, pasimple pa kung paano tirahin si PBBM, pakiramdam daw niya. Then, Dakigan Rivera, ayan, unsubscribe na, inggit yan kay J. Ruiz. Sino ba yun? Yung pong J. Ruiz. Corazon Duyugan, ate, hello po. Si, J. Ruiz yung taga-PCO. Yun ba yun? Ayun, na-unsub na ako kahapon si Christiana. Ba't Christiana? P. Soledad sana ngayon, sorry na siya pero hindi nagyayabang pa nakakabwisit talaga. Yun nga po, Ilocos, Pakya, 69ers from Ilocos Province via Germany ako makmak. Hello po dyan sa Germany.
Di ka rin si Bene from Germany. Nako. Buti di ako nag-subscribe kasi noon pa yan bago mag-election 2022. Di nanalo sa birahan nila ni Attorney Briones. Guest niya sa show kung bastusin. Yun nga po, nakita ko yun. Buti sa kanya, kulang pa yan Makmak Family Chubs Group. Reynaldo Alipio Bastos. Tenda Kiga. Yun nga yun sa PCO, naalala ko. Ito, play pa natin tong video. Mukhang mukhang orchestrated, massive, and I suppose well-funded itong campaign na ito. Kasi kitang-kita Hindi nga. mo yung all the boxes natitik nila . Ayan. Target nila. Ang target nila patahimikin tayo, basically. Yun po yun. Hindi. Hindi namin target patahimikin ka at walang coordinated attacks dito. Mas maganda nga yan, sumagot ka ng sumagot para mas lalong ma-expose ang pagiging mayabang mo. Yun naman, syempre. Hindi ba naisip nito mga... Ito, alam nyo, ako, ang dami ko nang nabatikos na personalidad dito sa aking channel. Alam nyo kapag hindi sumasagot o hindi po nagsasalita yung binabatikos, hanga ako dun. Alam nyo kung sino yung isang binatikos ko na hindi sumagot? Si Arnold Flavio. Never sumagot yan sa pambabatikos kay Sara Balabagan, mga issue kay Sara Balabagan, nagkaroon sila ng anak. Wala siyang sagot. Hinahayaan niya lang mamatay yung issue. Kung ganun na lang sana ginawa mo. Christian Esguerra, kung ganun na lang sana ginawa mo, nanahimik ka, di sana hindi na to humaba. Kaya lang ang problema, bunganga ka din ng bunganga. Ngak first. pro DDS, nung pro BBM crowd na ito. Sa tingin ko naman walang kinalaman ng Malacanang dito. Walang kinalaman ng Malacanang. Kasi napakabusilak po nila . Nax naman. Walang alam mong Malacanang kasi napakabusilak nila. Nax. Pero sabi mo kanina, si Attorney Claire Castro, ang daming issue. Ikaw pa yung topic sa podcast niya. Laban o bawi, nalilito na siguro si Christian, Pero mo ngayon, ang Malacanang, sinabihan mo na busilak sila. Ano yan? Inuuto mo si BBM? Inuuto mo mga taga Malacanang na busilak sila? Samantalang ikaw ang nagsabi na kasabwat o tanga yung nakatira sa Malacanang? Pag pinatahimik ako, di nababawasan yung mga naghihimay dito sa mga pinagagawa ng mga Duterte. Di ba kalaban niyo yung mga Duterte? Hindi ba tatamaan din kayo? I mean, konting lang. Anyway, isa rin sa mga naisip ko kahit papano, naglabasan out of the woodwork itong mga pro-Marcos vloggers. Kasi napapansin ko lang before, yung very active yung mga DDS vloggers Kaya nga diba dati ko napapansin, ilan sa mga episodes natin, yung para bang natatalo sa narrative itong si mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa laban nila ni Sara Duterte. Yung diba? Na, yun ang tingin ko before. Yung pagsasalita niya ng mahal na Pangulo, napaka-sarcastic talaga. Natatalo siya sa narrative. Pero if there's one thing I came to realize because of this episode, dito sa pambabash and online bullying sa akin, nakita ko na meron palang tropa rin, Meron din palang online bullying? Anong online bullying? Ano tayo? Mga high school student tayo dito? Naka ba? Walang online bullying dito. Kinokondena ka lang. Pinupuna lang yung mali mo. Diba yung mali ni BBM, napupuna mo. Binabalik lang namin sa'yo. Ngayon, kung ayaw mong gawin sa'yo, yung ginagawa mo sa kapwa mo, wag mong gawin kay BBM. Tropa para sa bugbugan itong grupo ng mga pro-Marcos. Meron pa mga nasa abroad And eto ang isang hindi rin magandang na-realize ko rito, talagang hindi pa po ganun ka-mature yung ating demokrasya, pati yung ating public discourse. Now we cannot really take criticism. Ikaw ang hindi mature Ikaw ang hindi mature. Kasi ang gusto mo, ikaw ang tama. Ang gusto mo, ikaw dapat ang pakinggan. Ang gusto mo, ikaw ang dapat na pinaniniwalaan na si PBBM tanga or kasabwat. Diba? Yun ang naging mitya kung bakit ikaw
ay napupuna ngayon ng mga BBM supporter at mga vloggers. Nag-resort ka kagad coordinated attacks, may funding, ang daming issue, ikaw pa topic ni Claire Castro. Sa totoo lang, naguguluhan ka na. Naguguluhan na siya, hindi niya na alam kung ano ang kung bakit nagkaganito, pero iisa lang ang naging issue. Sinabihan mong tanga at kasabwat si PBBM. Pero merong mas malalim. Yung tinawag mo si PBBM na tatay at lolo si Ferdinand Marcos Sr. ni Sandro Marcos na ginahasa ang kaban ng bayan. Yun ang mali mo. The criticism actually is directed toward a politician that we truly admire. Ayan. Wala rin, kanina, nabanggit niyo, no? Sinabi ko, mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa laban niya dito kay Sara Duterte. Diba ko yung mga pro-BBM vloggers na na-offend dun sa paggamit ko ng, hindi ko paggamit ng titulo. Diba dapat magaling kayo sa akin kasi hindi ko binanggit Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, hindi kayo consistent Yan, no? Sabi ni Danilo de la Rosa, umayos ka, bias ka. Wala nga problema dun sa totoo lang. Kahit nga tawagin mo lang bongbong yan si BBM Okay lang sa akin Kahit tawagin mo Marcos Jr. Kahit tawagin mo Bongit, okay lang, walang problema. Pero yung sinabihan mo na ginahasa ni PBBM ang kaban ng bayan, yun ang mas matindi. Hindi lang napagtutuunan ng pansin, pero yun ang pinaka-pangit na salita. Kumbaga yung salita na yung kamukha ni Kulaong. Bakit mo sinabi na ginahasa ni PBBM ang kaban ng bayan? At sabi mo, documented pa yun. Meron akong kilala, taga Supreme Court. Baka mamaya hanapan kita ng Christian Esguerra ng GR number na napatunayan si Bongbong Marcos ginahasa ang kaban ng bayan. Pag pinahanap ko dun sa Supreme Court yung nakakilala ko, baka mamaya wala sila mailabas. Mapapahiya ka nun. Kasi yun ang sinabi mo. Ginahasa ang kaban ng bayan. Documented. Diba? Baka mamaya merong mag-comment yan, taga Supreme Court. Nako. Yari ka dyan, Christian Esguerra. Kasi kapag sinabi mo na documented, ginahasa ka ba ng bayan, dapat meron ng desisyon ang Korte Suprema na napatunayan na talagang ginahasa. Nag-plunder o nag-graft and corruption, nagnakaw talaga si PBBM sa kaban ng bayan. Diba? Diba? Diba, ate? Ngayon ko lang naisip yun tumatalino yata ako pag nandiyan si Ate Ira Diba, parang ngayon ko lang naisip, teka, kapag kasi sinabi mo documented yun, kay Ferdinand Marcos, Ferdinand Marcos Sr., wala nga akong dyan, kasi hindi pa naman ako buhay, wala pa ako sa mundo nung nangyari ang mga martial law na yan, yung mga kung ano-anong bintang kay Ferdinand Marcos Sr. Pero dito kay PBBM, in the span of 4 years, wala pa akong nabalitaang may lumabas na desisyon ang Korte Suprema na dokumentadong ginahasa ni PBBM ang kaban ng bayan. Ako. Yari ka dyan, Christian, kapag nag-gets to ng mga loyalista, pag nag-gets to ng mga nagmamahal kay PBBM kahit hindi loyalista, o kaya mga dilawan na nagmamahal kay PBBM, pag na-realize nila itong sinasabi ko ngayon, na sinabi mo, dokumentado na meron, dokumentado ang pagnanakaw ni PBBM o ang paglustay o ang paggahasa sa kaban ng bayan. Nako. Baka ito maging 600,000 na lang to.
Sa dami ng loyalista, wag mong kalimutan na Christian Esguerra, 31 million o 31.5 million ang bumoto kay PBBM noong 2022. At maaari nakasubscribe dyan sa kanila, karamihan nakasubscribe sa'yo, mga pro-BBM. Oh. I agree with you, Ma. Kaya nga napa-unsubs ako dyan dahil dyan sa dokumento. Saan niya kaya nakuha yun, Dokumentado naman yan, sabi niya. Diba? Saan niya kaya nakuha yun? Oh, siya lang nagsabi nun sa dokumentado, saan ang patunay niya. Yun nga eh. Alam ni si Ronald Llamas, wala akong ano sa kanya. Wala akong nararamdaman inis o galit o ano man, nabubuwis sa kanya. Wala. Hindi nadadamay si Ronald Llamas sa nararamdaman ko dito kay Christian Esguerra. Ate Marites Musni, good morning po sa inyo dyan. Dyan na mga taga-Amerika, gising na. O tanghali na yata sa Amerika ngayon, kila Ate Michelle, hello po. Sila Ate Katrina Lab, Tommy Fishing, Tommy Zereza Force, mga taga-Canada, sila Purimao, yan, hello po. Diba? Yun lang yung Ate Ira na naisip ko talaga. Pag sinabing dokumentado, kasi ibig sabihin nito way back 1980s, 1970s, 1990s may kaso si Bongbong Marcos noon kasi si Citizen Bongbong Marcos pa lang siya noon, tapos napatunayan na siya ay nagnakaw sa kaban ng bayan. Yun yung dokumentado, 'di ba? Yun yung masasabi natin na ay dokumentado 'to. 'Di ba? Yun ang pag sinabi mong dokumentado kasi nahusgahan na ng Korte Suprema, nahusgahan na ng korte, nahusgahan na ng mga diyan, hurado na si PBBM nagnakaw, ginahasa ang kaban ng bayan. Yun. Buti sana kung hindi maliwanag yung hindi maliwanag yung pagkakasabi ni Christian Esguerra doon sa sinabi niya, ito maliwanag na maliwanag eh. Ayaw daw, sabi ng tatay niya, di ba, ng aking ama. Medyo weird magtagalog si Sandro Marcos no? Ang aking ama. Hindi raw yung pag doon silang mahasanay doon sa posisyon, doon sa perks, etc. etc. Kung hindi mo alam yung kasaysayan ng pamilya Marcos, para bang, guling tulog, bait-bait diba? nila. Gago Ganun yung naging pakaramdam ko until I remembered. Teka, di ba ito yung pamilya, yung tatay, yung lolo, ginahasain ka ba ng bayan? Documented naman yun. Bakit ngayon parang bait-bait nyo? Hindi lang. Maalala ko. Yun ang pinakamasama mong sinabi, Christian Esguerra. Ginahasa, dokumentado, ang kaban ng bayan. Wala ka namang ninilatag na katibayan, di ba? Ibig sabihin yan, sinisiraan talaga ni Christian Esguerra ang mga Marcos. At talagang ayaw niya sa mga Marcos. Yan lang po ang mapagtatanto natin diyan. Oy, Miss Malupet, hello po. Shoutout Miss Malupet. Benyu, nagtry nga ang loyalista na mag-rally, walang nagpunta. Kailan Benyu? Kailan nag-rally ang mga rallyista? Ay, ang mga mga loyalista. Parang wala pa akong nabalitaang magrarally ang mga loyalista. Jesse Ladlaon, pababa ng pababa, parang spaghetti. Ezekiel, balimbing si Ronald Llamas. Ang importante hindi siya ganun ka-toxic kay PBBM. Ate Telma Petroshka, si Christian nagiging tanga na rin sa pagtatanggol kay Christiana. Napanood mo, Mac? Sino po ba yung Christiana? Hindi ko siya kilala, yung Christiana. Rosalinda Elorpe, marami vloggers na mali. Si Christian Esguerra dito, kahit ano ikot pa ng paliwanag, may malaking mali dito. Sa iba, content niya, nasabi niya, ama, syempre ganoon din yung anak at may content niya about yaman daw. Bakit? Ezekiel, baka bukas 500k na lang subscriber niya. Lito Tambalo,
dokumentado, may ebidensya, wala nga pong ebidensya. Che Villegas, hello ate, ilang araw pa lang, laki na ng binaba ng subscriber, organic pa naman ang mga Marcos loyalists at supporters. Yun nga po. O, Ate Mary Jane De Vera, nang iinsulto pa, buwisit na yan. Yun nga po. Ate Agnes, parang alam na alam niya ang kasaysayan ng mga Marcos eh. Parang katabi niya nga matulog si PBBM eh. Ate Marites Musni, super yabang ang hayop na yan. Eh, ang dating nga parang, di ba, pati si Sandro Marcos, di ba, dapat in-spare niya na si Sandro Marcos. Uulitin ko, ito, example natin, sinabi niya, di ba, yung tatay nito sa yung lolo nito, ginahasa yung kaban ng bayan, di ba? O, ngayon, ito, anuhin natin, bigyan natin ng example. Kunwari si Christian Esguerra, nakagawa ng krimen, after 20 years, nakagawa siya ng krimen. O tapos kunwari may apo na siya that time. Ngayon, habang nagsha-shopping, etong si Ate Marites Musni, si Ate Mary Jane De Vera, si Ate Ira, si Ate Agnes, nagsha-shopping, nakita nila ngayon yung apo, ni Christian Esguerra, na ang pangalan ay Ezekiel. O, nakita nila si Ezekiel sa mall, sa MOA. O, uy, di ba ikaw yung apo ni Christian Esguerra? Di ba kriminal yung tatay mo? Ay, kriminal yung lolo mo? Ano mararamdaman kaya ni Christian Esguerra? Di ba? Ano kaya maramdaman niya na pag-uwi nung apo niya, magsusumbong sa kanya na, Lolo, dun sa MOA, may nakakilala sa akin na apo mo ko. Sabi kriminal ka daw. Kriminal na din daw ako. Oh. Diba? Hindi dapat ganun. Kasi ito nga, naniniwala ako, yung kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Ang kasalanan ng anak, hindi kasalanan ng ama. Pero na lang kung talagang magkasabwat. Pero nakita mo ba, Christian Esguerra, kung gaano lang kaliit si PBBM nung nasa Malacanang sila? Si BBM parang teenager lang eh. Nung pumunta sila sa hindi ko alam kung teenager o ilang taon na siya nung pumunta sila ng ng Guam ba? O Hawaii. Hindi ko alam kung ilang taon na si BBM noon, pero 'di ba? Napakabata pa niya noon. Kaya yung sinabi mong dokumentado, parang napakahirap mong mapatunayan 'yan. Hello? Supreme Court? Call a friend?